Okay guys, dumating na yung package ko na inverter. Kalimutan ko yung video kanina eh. Anyway, ito pure sine wave daw to na inverter. So yan, mayroong walang wire, blah 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 blah. Okay, may manual. Okay, may manual siya. So mamaya natin tong excuse me, mamaya natin yan. Importante, mahalaga. Okay, ito yung inverter, medyo malaki. Okay, pure sine wave daw to eh. So yung isang pinapakita ko is modified sine wave. So ito pure sine wave. So kailangan natin both eh. Pero gagawin natin ang topic regarding dun sa ano. Okay, meron siyang lighter na connector, no? Cigarette connector. Good. Okay to para sa kotse ko. Ay, wala pala akong kotse. Joke lang. Okay. Sa tricycle, pwede sa tricycle. Okay, ito siya. Medyo maganda. 6,000 watts daw. Ulit, puro tayo daw. Okay, ito yung sa cigarette niya. Pwede siya rito. Yan. Galing, no? Okay, ito nga naman, tama. On-off niya, switch. May USB. May LED connection, battery connector. 6,000. 6,000 watts. So, testingin na natin. Agad-agad. Testingin na natin kung agad ito para okay, pakita ko sa inyo. Yung tester natin, ikaw muna dyan, magulo ka. Tester natin muna para hindi magulo. Okay. Positive, negative. Pula, positive. Muna. Okay. Test natin kagad kasi gusto ko makita yung sine wave niya. Excuse me. Yung totoo kasi para may sauli ko kasi sayang yung pera. Kasi gusto kong bilhin talaga is pure sine wave. Okay. Tester natin. Harap natin sa inyo. Sa mga hindi nakakaalam, ang pure sine wave is ganito. Naka-DC ako ha. Ito yung kuryente. Okay. Yan, 235 volts. So, yan. Tapos, kita nyo yung wave. Yan ang pure sine wave. Hindi nga na siya ganun kalinis. Okay, dahil meron pa rin siyang ano yan. Kung makikita nyo yung range niya. Yan. Meron pa rin siyang mga spike sa dulo, no? Nakikita nyo ba? Yan, may spike. Dapat yung pure na parang ganito. Parang ganyan. Kung sa drawing pagbabasa yan, ha? Yan. Dapat ganon. Pero tignan nyo to. Meron pa siyang tabingi sa dulo. Okay.
Pero manageable naman yan. Yun ang pure sine wave. Yan, saksak natin to. Okay, saksak natin dito sa ating batelyang magaling. Na positive, negative. Okay. Ito normal to guys, nag-i-spark pag ano. Ayun, nag-i-spark, di ba? Naka-on na pala siya. Okay. Ayan. Maganda yung digital display niya, no? Pero wala akong pakialam sa display na yan. Ang gusto kong malaman is pure sine wave siya. Kaya tingnan natin muna kung malamang naglalabas siya ng 230 volts. Kasi dito ang sinabi rito is 230 volts. Tingnan natin ha. Wala. Nakalock. Ang baba to. Hindi ko alam kung ngayon yung normal ha. 177. 177 no? Medyo yung baterya natin kulang ng isang bar para maging kukompare natin kasi yan 177 lang oh. Okay natin 177 yan guys ha, kita nyo yan, dapat tingnan natin yung wave. Wow, what's this? Modified sine wave siya. Okay. Ang gulo ng wave niya, no? Oh. Okay. So, maganda sana siya, no? Tignan nyo naman yung wave niya, no? Tignan natin. Ito pa lang 177. Okay, tapos modified sine wave siya, guys. Okay. Kukunin ko yung isang ano natin. Isang inverter natin. Compare natin siya. Kasi hindi ko kailangan ng modified. Kasi may modified na nga ako. Okay, ito yung modified sine wave ko na isa. Yung pinapakita ko sa inyo sa video palagi. Okay, connect natin.
On natin, guys. On natin. Check natin yung voltahe. Tingnan natin yung voltahe niya. Ganun din, 178. Okay? So hindi sila naglalayo, pero yung wave niya kasi pareho lang. Okay, pareho lang, oh. Yung sinasabi na pure sine wave. Okay? Ito, guys, oh. Oh. Sinasabi pure sine wave, oh, ayan, oh. 6,000 watts pure sine wave, kaya binili ko siya. Oh. Nakita nyo naman na hindi siya kaya ng modified sine wave, oh. Yan. Yan ang modified sine wave. Okay. Off natin siya. Saksapatin ulit yung isa. Sayang. Okay. Sasoli natin to, guys. Negative, positive. Oh, negative. Ubo tuloy ako. Okay. On natin. Ganda pa man din. May fan siya, pero hindi umiikot. Siguro yung fan niya, iikot lang to pagka nakadetect na ng init. Yan lang, ganda sana, oh. Diba? Kaso hindi yan yung inahabol ko, eh. Nahabol ko yung pure sine wave kasi magte-test. Oh, yan, oh. Hindi ko kailangan ng ganyan. Okay? Yan nyo. Pareho lang siya nung isa. Modified sine wave yan. Ang pure sine wave is ganito. Yan. Okay? Yan ang pure sine wave. So, ibabalik ko to. Itong ano to. Okay? Okay, ano ba pinagkaiba ng pure sine wave tsaka ng modified sine wave? In general na lang, no? Alam niyo naman na siguro sa dami ng videos na lumalabas diyan. So, basic na lang. Yung pinaka diinan. Ang modified sine wave, medyo delikado siya. Hindi naman siya delikado kasi pwede siya gamitin kasi hindi naman gagawin yan, no? Hindi naman ilalabas sa market siya kung delikado. Ang ano lang kasi, yung mga bagong lumalabas ngayon na appliances. Okay, lalo na yung mga inverter type. Yan yung sinasabi ko, yung mga inverter type na washing machine, aircon, etc. Basta may circuit board. Okay, may inverter type din na ref, di ba?
Yung may circuit board na sila. Okay? Ang hindi advisable ang mga modified sine wave. Buti nga to, wala siyang indication na pure sine wave siya. Ito, nilagay pure sine wave pero hindi. Although, inask yung seller, sabi niya pure sine wave, binigyan din niya ako ng screenshot ng pure sine wave na ganyan. Wala, meron din ako tester. Okay? So, ibalik tayo doon. Pareho lang siya halos. Mas mura lang kasi ito kaysa sa pure sine wave. Pero kung sa usage siya, halos pareho lang. Although, makikita mo lang yung difference niya pagka sa mga motor. Motor ng electric fan, motor ng etc. Ganyan. Pero, mas delikado siya. Hindi siya advisable when it comes sa compressor, washing machine, na mga inverter type, yung may mga PCB board. Okay? Pero kung sa mga TV, okay siya. Okay siya dahil may switch mode power supply yan. Yung mga TV, mga computer, may switch mode power supply yan. Yun na yung nagbabalanse. Yun yung tumatanggal ng unwanted na kuryente na. Yung maduming kuryente yung tinatawag nila. Yun yung may mga filters na yun eh. Okay? Kaya, at pwede siya sa mga TV, cellphone kasi may mga switch mode power supply yan naman. Sa TV may sariling board ng power supply, computer may sariling power supply. Ngayon, pwede pa rin naman siguro siyang gamitin sa mga ganun nga. Okay? Pero gagamit ka ng voltage regulator ng AVR. Siyempre, yung original na AVR, yung mga servo type malalaki. Yun ang kailangan mong gamitin para kasi ang niyan, ang kurente kasi niyan, kung nakikita nyo, ang diagram niya is square type. Square type. So ibig sabihin nagbabagsak siya ng diretsong bagsak. Tapos aangat na naman. Parang gano'n siya, parang bagsak, angat, bagsak, angat, bagsak, angat. Parang gano'n siya. Which is kung sa atin, hindi natin maano yun eh. Kaya nga may mga tester na ganito, itong ginawa ng mass tool na to, no? Para makita natin yung dumi ng kuryente. Kasi yun ang isa sa nakakasira ng mga appliances natin, yung nagpa-fluctuate yung kuryente. Bagsak, angat, bagsak, angat. Yun ang okay, yung timing, kumbaga timing diagram din yun eh, ng kuryente. Ngayon, yung pure sine wave kasi, dahan-dahan siya bumabagsak. Okay, dahan-dahan siya bumabagsak. Sabay, aangat biglang gano'n. Hindi yung bagsak agad. Dahan-dahan. Aangat na naman siya. Dahan-dahan. So, malinis yung niya. Yun lang yung pinagkaiba niya. So, pwede mong gamitan ng voltage regulator. Kaso nga, wala naman akong ayaw ko naman gumamit ng voltage regulator kada isang appliances, di ba? Para lang mapagana ko siya. So hindi naman 'yun ang habol ko eh. Okay, although pwede siya. Kaso meron daw study, di ko alam, na maiikli daw yung lifespan ng mga ganong klaseng appliances like aircon, washing machine, refrigerator. Basta modified sine wave siya, lalo na kung inverter type. So yun medyo naglalaro pa sa isip ko yun. Hindi ko alam, baka gagawa ko ng isang electric fan. Meron akong isang electric fan doon sa shop, buo yun. Siguro gagamitin ko siya, date ko sa sa kalendaryo. Gagamitin ko to kasi akin na to. Yan, akin din naman yan. Kaso, hindi ko sure. Okay? Hindi ko sure talaga kung susoli ko siya o hindi ko alam. So, kailangan ko gumawa ng sariling test sa sarili ko. No? Experience ba? Nagagamitin ko tong inverter ko na to sa electric fan. Kasi sabi nila nga, may study, basta AC motor,
napapekli niya yung lifespan ng appliances mo. Kasi dahil sa fluctuation ng kuryente. So meron ako sa electric fan doon. Napulot ko lang naman sa junk shop yun. Actually sa magbubuti, palitan kami. So pwede ko sigurong i-demo for possession kahit masira siya, okay lang. Pero hindi ko i-risk yung washing machine ko. Mahal yun. Okay? Meron din akong spare na aircon sa kwarto. Baka yun, itetest ko din doon. Napaganahin ko siya gamit yung inverter ko. Tignan ko kung masusunog siya in 6 months, 1 year, di ko alam. So yun ang nasisip ko kasi gusto ko ma-differentiate yung modified at yung pure sine wave base sa experience ko, hindi sa base sa sinabi nila or sa study nila. Gusto ko my own experience. Okay? Pero testingin natin din to gamit yung electric fan. Tignan natin kung sabi kasi nila may noise daw. Maingay daw yung noise. So, kukunin ko yung electric fan. Testingin natin yan. Okay, yan. Ito na yung electric fan ko. Saksak natin dito. Okay. Saksak na yan dyan. O natin inverter natin. Makikita nyo battery status natin is 81%, 12.9 volts. 12.9 volts, 80%. Kasi gumagana yung LED niya plus yung mga fans, etc. Okay? Papagana natin itong electric fan. Ngayon pa lang naririnig kong ugong ito ha. Yan dito. Yung fan nito siguro. Okay. Yan natin yung electric fan. 1. Yung ugong niya. Yan. Ngayon patayin ko. Saksak natin siya sa patayin natin ito inverter natin. Saksak natin siya sa normal na socket. Ito normal sa pure sine wave. Okay? Kita nyo guys, walang tunog. Yan ha. Malinis yung tunog niya. Okay. Patayin ko. Saksak natin dito sa pure sine wave kuno. Okay. On natin. 77 na lang siya. Ito. 1, 2, 3. Okay. Yun. Kumbaga, ang explanation dyan is parang yun nga sa kuryente niya hindi malinis. Kaya, so, in time, daw, dadating daw yung time, i-ikli daw ang lifespan ng mga ganyan AC motor. Okay? Yan, talagang may ugong talaga siya. Kumpara dito sa isa. Yan. Yan nun. Isa pa. Lasang, walang ganun. Okay? Yun. Yun ang pinagkaiba niya. So, susoli ko to. Yan ang kahon niya. Okay pa man din sana. Pero hindi ko na kailangan ng
ng isa pang ganitong, binili ko lang to kasi nakita ko 6,000 watts tapos pure sine wave. Okay, isa yan guys sa isa yan guys sa gusto kong itapik. At least nakakuha tayo ng idea. Ngayon, kayo mismo nanonood, kakuha kayo ng idea na tagal nito. Kasi dami ko ring napapanood na mga content, sinasabi nila pure sine wave. Okay? Sinasabi nila pure sine wave. Ngayon, hindi naman ako, wala naman silang pinapakitang wala naman silang pinapakitang, kasi lahat nakikita ganyan, yan. Sinabi pure sine wave, di pure sine wave. Pero wala silang actual na pinapakitang tinest nila yung isang inverter na gamit yung isang aparato na nagpapakita talaga ng pure sine wave. Doon ako nagtataka na paano nila nasasabi kaagad na pure sine wave without even testing it. Diba? Parang, pure sine wave to. Pinopromote ko, pure sine wave to. Pero, wala man lang demo na pinakita na pure sine wave talaga siya. Kaya, binili ko to. Tinanong ko yung seller, pure sine wave daw. Binigyan niya ako ng screenshot ng oscilloscope. Binili ko. May oscilloscope din ako. So, hindi siya pure sine wave. Okay? So, yun yung lessons learned. Kung bibili kayo ng mga inverter, kung gusto nyo rin mag-DIY, sana makakuha kayo ng screenshot. Actually, screenshot nga binigay sa akin eh. So, wala din. So, basically, dapat may tester kayo. Otherwise, bumili kayo kasi pag sa online shop, wala. Nakita ko tong, halimbawa, kung meron lang ako testing ko lang dito sa, diba? Sa plug ko, pure sine wave. Tapos ito, ibibenta ko sa inyo, yung modified. So, wala din. Nonsense. So, kung bibili kayo, yun ang hahanapin nyo. Pati sa panel nga Yan sa panel na yan. Diba? Mas maganda, magdala kayo ng tester, makita nyo kung ilan yung output. Kasi normally, itong ko na yan, 300 watts daw yan, binili ko. Pero, kinukuha ko yung output niya, 1.7 ampere lang. So, normally, ang 200 watts, pumapalo na siya ng mga 6 to 7 ampere. Depende sa araw ito, 300 watts to. Tapos 1.7 lang. So, hindi ko alam. Benefit of the doubt, na-receive ko na yan. Wala na akong magagawa dyan. Pero tetesting ko siya bukas. Kasi kanina tinest ko ng mga 1 o'clock ng hapon, ng tanghali. Pero, tetesting ko siya ulit. Bukas, mga 9 o'clock yung medyo sikat pa yung araw. 9, 10 o'clock. Pero masakit pa sa balat. Although masakit pa sa balat yung 1 o'clock Tetesting ko siya ulit. Baka magbago ng reading. Okay, so ito guys, yung tools gawa ng mass tool MT8208. Actually may presyo din to, kaya ako binili to, pikit matang binili ko to dahil nagdi-DIY kasi ko At bala ko rin gumawa ng solar. So hindi ako pwedeng bili lang ng bili. Diba? Bili lang ng bili tapos hindi ko naman alam kung anong pinagbibili ko dahil wala akong tester. So tulad niyan. Nabili ko to 6,000 watts. Okay siya kung 6,000 watts siya. May dalawang socket, may digital display, may USB. May cigarette socket. Pero modified sine wave. So ayokong i-risk yung washing machine ko para sa
ganito kasi syempre kung ito 1,500 yung 17,000 yung washing machine ko, so hindi na, susoli ko na lang siya, di ba? Susoli ko na lang tong inverter na to. So ganun ang magiging kalakaran natin. Bibili ko sa Shopee, papadala sa akin, susoli ko. Although may video naman tayo, pwede naman tayo mag-proof ng video, so that's good enough. Kasi parang nanloloko sila, cheating yan. Cheating ng customer yan. At least yan, may lamok eh. Buisit ka. Lagi lang ako nakagat ng lamok eh. Okay? So, hanggang dito na lang. Try kong gumawa ng video, kukunin ko yung, ano ko doon, yung malaki kasi yun eh. Servo type yun eh. Gagamitin natin to, yung ano natin, ay lamok, visit ka. Gagamitin natin yung modified sine wave, lalagyan natin sa ABR na servo type. Titignan natin kung same yung ugong maririnig natin dito sa electric fan. Okay? For now, kinakagat ako ng lamok. Okay? Visit na lamok yan eh. For now, gagawa ko muna ako ng separate videos para dito. Yung maikling video lang, tapos send ko na sa Shopee yan para maano na, masoli na kagad. Okay? Peace out.